Tawagin niyo po akong Stella. Bala ko lang ibahagi itong kwento sa inyo. At sana ay mabasa po ninyo ito sa inyong channel. Hindi ko ito personal na karanasan. Ibinahagi lang din sa akin ito ng aking kaibigan na tawagin po nating Rona. Itong nangyari kay Rona ay naganap noong nakikitira siya sa bahay ng kanyang lola Luisa. Dito lang din po sa may bandang Samar. Pero hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar. Dahil may sakit nga yung lola niya dulot ng katandaan, nagpasya yung mga magulang niya na doon na lang patirahin sa bahay ni Lola Luisa, itong kaibigan ko. Wala naman itong nagawa, lalo pa at kung ano-ano na nga ang sakit ang dumadapo sa matanda. Ngunit sa lahat daw ng sakit ni Lola Luisa, ang kanyang ubo ang siyang hindi nawawala. Ubo raw ito ng ubo, lalo na tuwing malamig yung gabi. Naging ugali raw ng matanda yung dumura sa may siwang ng sahig ng kanilang bahay. Nagawa lang din sa kawayan. Ilang ulit din naman siyang binigyan ni Rona ng lata na siyang duraan nito, pero matigas pa rin daw yung ulo ng kanyang lola. Iniisip ng aking kaibigan na baka dala lamang ng katandaan ang katigasan nito ng ulo. At dahil doon, isinawalang bahala na lamang niya ang kanyang ginagawa. Ang hindi alam ni Rona, yun pala yung magiging rason kung bakit mas napadali yung buhay ni Lola Luisa. Dahil kasi sa ginagawa nito, ay naamoy ng aswang yung matanda at naging target po nito. Buwan ng Mayo raw yon. Madalas daw ay maraming mga batang pumupunta kina Lola para makahingi ng bulaklak ng kanilang iaalay sa simbahan. Dahil nga roon, nasanay na raw si Rona sa mga batang yon. Ngunit labis daw yung kanyang pagtataka noong isang gabi. May naririnig daw siyang ingay sa loob ng kanilang bakuran. Parang lagitik raw yon ng mga binabaling halaman. Inisip daw ni Rona na baka bata lamang yon na nanghihingi pa rin ng bulaklak. At bunsod nun, sinubukan ni Rona na sumilip sa may siwang ng kanilang dingding. Ilang sandali pa raw siyang nakasilip noon, pero hindi nga niya makita yung mga bata sa labas. Nagpatuloy siya sa pagsilip ron hanggang sa may nakita siyang isang nilalang na nakatayo malapit sa isang halaman. Parang nagmamatsyag daw yon kina Rona. Noong una ay inakala niyang magnanakaw yon, ngunit nang mapansin niyang nagbabaga yung mga mata ng nilalang, doon na nga lumakas yung kabog ng dibdib ni Rona. Sasabihin na sana nito sa kanyang lola yung patungkol doon. Pero sa isang maikling sandali lamang ay nawala na lang daw yung nilalang na kanyang nakikita. Hindi alam ni Rona kung saan na nga ba nagpunta yung nilalang na iyon. Sa hindi inaasahan ni Rona, biglang umubo ng magkakasunod yung kanyang lola. Parang mas malala raw yun kung ikukumpara sa mga normal nitong pag-ubo. Habang umuubo daw si Lola Luisa, panay rin yung pagdura nito sa may siwang ng sahig. Walang humpay daw yung pag-ubo at pagdura nito. Kaya nagmadali raw si Rona para kumuha ng tubig na maiinom ng kanyang lola. Naisipan pa raw niyang lagyan yon ng kaunting asin, nang sa gayon ay kumalma raw kahit papano yung ubo nito. Pagbalik niya, ganoon pa rin yung sitwasyon ni Lola Luisa. Kaya labis siyang nabahala rito. Nilapitan raw na iyon para painumin ng tubig. Nasa kalagitnaan sila ng ganong sitwasyon nang makarinig naman itong si Rona ng kaluskos sa mailalim ng kanilang bahay. Pakiramdam niya, may kung anong nilalang ang naroroon. Walang ano-ano. Iminumog daw ni Lola yung natitirang laman ng baso at pagkatapos, iniluwa raw niya iyon sa may siwang. At sa hindi nila inaasahan, may narinig silang malakas na hiyaw ng kung anumang nilalang.
Parang hayop daw yon na nasaktan. Kaya nagkatitigan na lang daw yung dalawa noon. Nagtanong nga si Rona sa kanyang lola kung ano nga ba yung kanilang narinig. Pero ang sabi daw ni Lola Luisa ay wag na lamang daw nilang pansinin ang bagay na iyon. Hindi naman doon napanatag si Rona kaya magmula noon, nagbantay na nga talaga siya sa kanilang paligid tuwing malalim ng gabi. Ika-31 daw ng Mayo noon nang maganap yung hindi inaasahan ni Rona. Dahil yun nga, ang huling araw ng Flores de Mayo. Kahit na mga 4:00 pa lamang daw ng hapon, ay marami ng mga batang pumupunta sa kanila para manghingi ng bulaklak. Hindi naman sila tinanggihan ni Rona dahil masaya naman daw siya kapag naroon yung mga bata. Gawa ng ilang bata na nga yung pumunta, napagpasya ni Rona na tumambay na lamang sa may labas ng kanilang bahay upang bantayan yung mga bata at magagawa niyang alalayan yung mga yon. Ilang grupo ng mga bata yung dumating at nanghingi ng kanyang bulaklak. Kaya hinayaan niyang pumitas at pumili ng mga bulaklak na kanilang maibigan. Ang mga batang yon para maialay nga nila sa simbahan. Kalaunan, noong nagsisimula na raw yung Flores de Mayo sa kanilang kapilya at wala nang gaanong kabataan yung dumadaan para manghingi ng bulaklak, napagpasya niyang pumasok na lamang sa bahay nila para makapagluto na para sa kanilang hapunan. Habang nagsasaing daw noon, panay na rin yung kanyang pagdungaw sa maliit na bintana. Walang ano-ano, may napansin siyang isang batang lalaki na nakatayo sa may tapat ng kanilang bakuran. Ilang beses pa raw niyang sinulipan yung batang yon at hindi pa rin daw yun umaalis. Sa kadahilanang yon, isinala nga niya sa apoy ang kanyang niluluto at lumabas sa kanilang bahay. Pagkalabas ni Rona, sinabihan niya yung bata na pumitas na lamang ng bulaklak at siya na yung bahalang pumili. Sinabihan pa niya yung bata na dalian na dahil nagsisimula ng araw yung panalangin doon sa simbahan. Nagpasalamat naman daw yung bata at lumapit sa mga bulaklak. Siya nga pala, ayon kay Rona, nakayuko raw yung batang yon kaya hindi niya maaninag yung mukha ng bata. Ilang sandali pa, nagawa ng makarami ng bata at napuno na rin daw kahit papano ang kanyang dalang supot. Papasok na sana si Rona noon dahil inaasahan niyang aalis na nga yung bata kahit pa na hindi ito nagpapasalamat. Ngunit tumigil lang yon at napatitig sa kanilang bahay. Ilang sandali pa, nagwika raw yung bata na nauuhaw raw siya at nais daw niyang uminom. Naawa naman kagad si Rona sa kanya at sinabing pumasok na lamang sa kusina ng kanilang bahay. Tsaka tuntunin na lamang yung bangang merong lamang tubig. Hindi naman daw sumagot yung bata at hindi nagdalawang isip na pumasok. Hindi alam ni Rona kung bakit ng mga panahong yon ay parang naninigas daw yung kanyang katawan at napako sa kanyang kinatatayuan. Napalingon na lamang daw siya noon sa kanilang bahay at kahit anong pilit niya ay hindi raw siya makagalaw. Dumaan ng ilang minuto. Narinig ni Rona yung ungol ng kanyang Lola Luisa at parang nasasaktan ito. Mas dumoble pa nga yung kabang kanyang naramdaman. Kaya pinilit ng aking kaibigan na makagalaw. Hindi kasi maganda yung kanyang kutob ng mga panahong yon. Pinilit niyang labanan yung kanyang takot at iginalaw niya ang kanyang mga paa hanggang sa magawa nga po nito. Noong nagawa na nga niya, doon nga siya nagpasyang pasukin yung kanilang bahay. Dalang supot ng bulaklak ng bata, pumasok nga siya sa loob ng kanilang bahay. Sinilip niya yung kusina, ngunit labis yung kanyang pagtataka noon nang hindi na nga niya nakita roon yung bata. Lumakas yung kabog ng kanyang dibdib, lalo pa at patuloy sa pag-ungol yung kanyang lola. Dahil sa kanyang kutob, napamura nga siya ng pabulong at nagmadaling tinungo ang silid ng kanyang Lola Luisa. Pagkapasok niya, isang malakas na mura yung kanyang napakawalan.
Kitang-kita niya kasi yung bata na umibabaw sa matanda at sinasakal siya nito. Nakangangaraw yung matanda at ang bata naman ay inilalabas yung kanyang dila na parang may kung anong nais na gawin. Sa galit at takot ni Rona, napamura ulit siya at tinapon yung supot ng bulaklak sa bata. Nilingon daw siya ng bata at kitang-kita ni Rona ang nagbabagang mga mata nito habang naglalaway. Alam kaagad ni Rona kung ano yung batang yon, kaya napasigaw nga siya. Marahil dahil sa ginawa niyang pagsigaw, ay nasindak daw yung aswang at nangamba na baka may kung sinong pumunta doong kababaryo nila. Bunsod nun ay nagmadali siyang lumundag pa ibaba sa higaan ng matanda. Lumapit daw yun sa bintana at mabilis ding lumundag palabas. Sigaw pa rin noon ang sigaw si Rona at lumapit ito sa bintana. At noong dungawin nga raw niya sa bintana, yung kaninang batang kanyang nakikita ay ibang-iba na raw. Nakakatakot na raw yung anyo nito. Doon na nga nabatid ni Rona at parang natauhan siya na baka dinadaya lamang ng aswang ang kanyang paningin. Naunahan siya nito ng dungan. Agad niyang nilingon ang kanyang lola. At alalang-alala siya rito nang mapansin niyang humahabol yun ang kanyang hininga. Noon din ay tinapon niya sa labas ng bintana yung mga bulaklak na hiningi ng bata na isa palang aswang. Lalo at tumakbo na rin daw yun palayo. Sinisin niya ang kanyang sarili kung bakit nagawa niyang pagkatiwalaan ang batang hindi naman nila kakilala. Sinara nga ni Rona noon yung bintana at pati na rin yung mga pintuan dahil sa takot na baka muling bumalik yung aswang na yon. Pinakiramdaman niya kung ano nga bang kalagayan ng matanda dahil parang nahihirapan daw itong huminga dahil sa mga nangyari. Tinanong niya si Lola Luisa kung ano nga bang kanyang nararamdaman. Pero noong mga panahong yon ay parang nawalan daw ng kakayahan yung matanda na makapagsalita. Umungol lang daw yon ng umungol at tumutulo yung kanyang luha na parang may kung ano sanang nais na sabihin. Nakaramdam naman ng awa si Rona sa matanda dahil iniisip nito na baka masama talaga yung pakiramdam nun. Saglit nga siyang nagpaalam para kumuha ng makakain dahil hinahapo daw yung matanda at nagugutom daw ito. Noong nasa kusina na nga siya at tumatakal na nga ng kanin, may kakaibang amoy siyang nalanghap. Hindi niya iyon maunawaan pero parang amoy raw ng asong galisin na hinaluan ng dumi ng manok. Parang pinaghalo-halong mabahong amoy ayon pa nga kay Rona. Halos masuka raw siya noon. Kaya pigil hininga siya habang kumukuha ng makakain. Pagkatapos nga niyang kumuha ng pagkain, ay nilagyan nga po niya yun ng sabaw para hindi raw mahirapang lumunok ang kanyang lola. Nasa kalagitnaan nga siya ng kanyang ginagawa nang marinig niyang muli yung pag-ungol ng kanyang lola. May naulinigan din siyang kumakahig sa mismong silong ng kanilang bahay, nakatapat ng papag na hinihigaan ng matanda. Kaya doon nga niya naisip na baka meron na naman kung ano doon. Dali-dali nga siyang pumunta sa kwarto ng kanyang lola at sinubukang itaboy yung mabahong hayop na parang naroroon sa ibaba. Ngunit nang pagkapasok raw niya sa kwarto, ay nagulat siya nang makitang nakanganga ang matanda at naghihingalo na pala. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa may sahig, may nakita siyang mga mapupulang mata na nakasilip doon. Napamura na nga si Rona at tinapon doon yung sabaw ng kanin na kanyang dinala para sana sa kanyang lola. Narinig pa nga po niyang umatungal yung nilalang na iyon at mabilis na tumakbo paalis. Noong wala na raw yon, itinoon nga ni Rona yung kanyang pansin sa kanyang lola at doon nga po nito nalaman na wala na palang buhay ang kanyang lola. Napahagulgol daw siya noon dahil sa mga nangyari at sinisi yung kanyang sarili noong mga sandaling yon. Ilang ulit pa niyang niyugyug yung matanda at pilit na ginising
Pero talagang wala na raw yung reaksyon at wala na ring pulso. Sa pag-asang baka hindi pa nga nakatakas yung aswang na iyon, binuksan raw niya yung bintana at sumigaw ng ubod ng lakas para makahingi ng tulong. Nataon noon na marami yung mga pauwi mula sa kanilang kapilya. Kaya may mga kababaryo silang dumaan at nagtanong kung ano nga bang nangyayari. Sinabi naman sa kanila ni Rona at sinubukan ng ilan sa kanila na tugisin yung aswang na iyon. At ang iba naman ay tinignan nga yung lagay ng matanda. Pero talagang wala na raw itong buhay. Kaya humingi na raw ng tulong yung iba sa kanilang mga kababaryo. At yun na nga po yung nangyari. Nakatakas po yung aswang na yon at talagang binawian ng buhay yung lola ni Rona. Nung ibinurol na raw ito, nagtanong-tanong sila sa mga tao patungkol sa batang pumunta kina Lola Luisa. Nilarawan yun ni Rona, pero walang nakakakilala sa bata. May mga nakapagsabi na baka may orasyon daw yung aswang na yon para magmukha siyang bata sa mata ni Rona. Talagang dinaya nga yung paningin ni Rona. May nagbigay rin ng kanilang palagay na baka bata daw talaga yon at naakit lang sa amoy ng matandang merong sakit. Pero mukhang malabo naman po yung ganong anggulo. Talagang nadali po si Rona ng bata na isa palang aswang. Dahil nga sa nangyaring yon, hindi na nga nanatili pa si Rona sa bahay ng kanyang lola. Umuwi na rin siya sa kanilang bahay, dala ng lungkot na kanyang nararamdaman. Sinisi raw niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Pero sinabi naman ng kanyang mga magulang na wala siyang kasalanan. Ang talagang may sala raw ay yung aswang dahil pinatay nito si Lola Luisa. Hanggang sa mga panahong ito, may mga pagkakataong napapatulala pa rin daw si Rona. Dahil patuloy pa rin siyang nalulungkot kapag kanyang naaalala. Natakot na rin daw siyang magpapasok ng dayo sa kanilang bahay. Dahil nga sa ganong nangyari. Ito na rin po yung katapusan ng kwentong ito. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito at sa lahat ng mga nakinig. Itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ngayon ay nangyari sobrang tagal na panahon na ang nakaraan. Baka nga isa pa po ito sa mga kwento na napakatagal na talagang nangyari. Dahil dekada 50 po nang mangyari itong aking kwento. Kwento po kasi ito ng lolo ko na nangyari noong hindi pa po ako pinapanganak. Nasa 44 pa lang po kasi ako ngayon. At nangyari po ito noong bata pa lang din yung tatay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses po itong naikwento ni lolo sa amin o kahit ng tatay ko. Kaya alam na alam ko po talaga yung kwentong ito. Noong araw daw, nakatira pa sila lolo sa isang baryo sa North Cotabato. Doon daw talaga sila noon, hindi pa sila nakalipat. Nung bago pa man kasi ako may panganak, lumipat na sila dito sa Bohol, sa kung saan nga ako nakatira hanggang ngayon. Nung nasa Cotabato pa raw sila, marami talagang karanasan si lolo na hinding-hindi niya makakalimutan. Itong ikukwento ko po sa inyo ngayon, yung pinakauna po nitong karanasan. Doon daw sa kanilang baryo, konti lang yung mga nakatira noon. Nagkataon pa na doon banda sa kanilang sityo, bilang lang raw sa kamay ang mga nakatira. Gayon pa man, hindi daw ganon kaganda ang samahan ng mga tao doon banda. Parang kanya-kanya daw talaga na walang pakialaman. Kapag may mga namatay daw at merong lamay, wala daw pumupunta. O kahit nagbibigay man lang ng abuloy. Lahat daw kasi ng mga tao noon doon, mga mahihirap rin. At ito raw yung panahon na medyo marami daw talagang patayang nagaganap sa lugar, pati sa mga karatig baryo. Yung tipong makikita na lang yung bangkay ng kung sino na hindi naman daw taga roon. Parang naging tapunan daw na hindi rin alam nila lolo
kung taga doon ba yung may gawa o baka hindi naman. Kaya parang nag-iingat daw talaga ang mga tao noon kahit sa kanilang mga kababaryo. Nadagdagan daw ang takot ng mga tao nang magkakasunod raw ng mga araw na may pumapatay ng mga alagang hayop doon banda sa kanilang baryo. Yung tipo ng pagpatay daw na parang kinain. Ang unang nakita ay isang baboy. Tinanggalan lang daw ng lamang loob. Tapos sinayaan na ang katawan ng hayop na parang yung lamang loob lang daw yung kailangan ng may gawa nun. Ganon rin daw sa mga kasunod pang pangyayari. Brutal yung paraan ng pagpatay na parang hindi kutsilyo o kung anumang gamit na matalas yung ginamit. Dahil hindi daw ganon kalinis ang paraan ng paghiwa doon sa tiyan ng hayop. Yung tipong parang sapilitan lang daw na mapapaisip ka daw talaga kung tao ba yung may gawa o baka kung anong mabangis na hayop. Tuwing umaga daw noon hanggang hapon, hinahaloghog nila lolo ang kagubatan sa pag-asang makita nila doon sa gubat ang kung anumang mabangis na hayop na may gawa ng mga pagpatay. Pero halos ilang araw na raw nilang ginagawa yon pero wala naman silang nakikita. Nakailang ikot na sila sa kagubatan pero wala daw talaga. Kung ano-anong mga kwento ang kumalat daw noon tungkol sa duda nilang may gawa. Meron daw mga nagsasabi na baka gawa raw ng mga elementong naghahanap ng alay doon sa parting tinayuan ng mga bahay ng iba na dati namang kagubatan. Baka nagalit daw ang mga ito. Pero doon na rin pumasok ang mga usap-usapan na baka isang aswang daw pala ang may gawa. Isang nilalang na ayon sa mga matatanda daw sa kanilang baryo. May kakayahang magpalit ng anyo at madalas daw ay umaatake sa mga oras na nagpapahinga ang mga tao sa kalaliman ng gabi. Ayon kay Lolo, nung mga panahon daw na yon, may mga tao pang hindi alam ang kwento tungkol sa mga aswang. Isa nga roon yung lolo ko. Pero yung lola ko daw ay medyo may mga alam na sa ganong bagay. Kaya magkaiba daw talaga sila ng paniniwala ng lolo ko noon. Naniniwala sa aswang yung lola ko. At naniniwala itong aswang talaga ang may gawa ng mga nangyayari sa kanilang baryo. Pero ang lolo ko naman ay kabaliktaran. Ni katiting daw noon, hindi talaga ito naniniwala sa mga kwento na tungkol doon. At ang iniisip raw nito noon ay mga taong walang magawa sa buhay lamang ang may kagagawan sa lahat ng mga nangyari. At malabo daw talagang isang aswang. Hanggang sa isang gabi, merong nangyayari na naging simula ng pagbabago sa opinyon ni Lolo. Bandang 7:00 na raw ng gabi noon nang makita ni Lolo yung aso ng isa nilang kababaryo na pagala-gala doon banda sa kanila. Itago natin ang kababaryo nila sa pangalang Mang Ador. May kadena pa daw ito sa leeg dahil hindi daw talaga yon pinakakawalan nila Mang Ador na nakatali lang sa may harap ng kanilang bahay. Kaya alam agad ni Lolo na baka nakawala yon. Mabait naman daw yung aso at kilala naman siya nito kaya hindi tumakbo nung nilapitan siya ni Lolo. Kinuha lang daw ni Lolo ang kadena nito at sumunod naman daw ito nung inuwi ito ni Lolo habang hawak-hawak niya ang kadena na nakakonekta pa sa leeg ng hayop. Dahil mabait ngayong aso, kaya hindi na kailangang pilitin pa ni Lolo. Pagdating na po nila doon, patay na raw ang gasera nila Mang Ador na parang natutulog na. Kaya marahan lang daw sanang itatali ulit ni Lolo yung kadena doon sa harap ng kanilang bahay para hindi na niya kailangang gisingin pa si Mang Ador at ang asawa nito na akala nga ni Lolo ay tulog na. Naitali naman ni Lolo yung kadena ng aso at aalis na raw sana siya nang meron siyang narinig na nagsalita na boses daw po ni Mang Ador. Ang sabi daw po nito, "Kailangan nga kitang itali ngayong gabi
Dahil kapag lumabas ka ulit ng bahay at meron ka na namang magawang hindi maganda, baka mahuli ka na nila. Yun daw ang sabi nito na napatigil daw si Lolo nang kanyang marinig. Naririnig din daw niya ang boses ng asawa ni Mang Ador na tawagin po nating Aling Brenda. Pero medyo may kahinaan daw talaga yon na hindi niya marinig ng maayos. Ang sunod niyang narinig ng malinaw ay ang sagot ni Mang Ador. Meron ng mga nagdududa, Brenda. Baka hindi natin alam. May nakakita na pala sa'yo. Kailangan kitang itali. Mabuti kung hayop lang lagi. Paano kung tao na ang madali mo? O baka pati ako? Aswang ka na, Brenda. Hindi ka na magagamot pa. Wika pa daw nito. Sabay narinig ni Lolo na parang itinali na nga nito ang asawa niya. Lalo at narinig daw nitong nagpupumiglas pa si Aling Brenda. Nung tumahimik na raw, ay kinakabahan na talaga si Lolo. Kaya aalis na raw sana ito. Pero sa kanyang pag-alis, nasagi niya ng may kalakasan ang kadena ng aso na nahila daw noon ang nakahiga ng aso nila Mang Ador. Kaya bukod sa naglikha din ng ingay ang kadena, ay napatahol din daw ng makailang ulit ang aso dahil nga doon sa nangyari. Dahil doon, natigilan si Lolo dahil maging siya ay nabigla. At mas nagulat siya nung bumukas na yung pinto na meron pang daladalang gasera yung lumabas mula doon. Kaya inunahan na agad ni Lolo. Mang Ador, ikaw pala. Nakita ko po itong aso nyo doon po banda sa amin. Binalik ko na lang po at tinali ko na lang din ulit. Hindi ko na po kayo tinawag kasi patay na po yung gasera nyo dito banda sa harap ng bahay. Kaya akala ko po natutulog na kayo. Agad daw nasabi ni Lolo. Mukhang balisa daw noon ang itsura ni Mang Ador na parang hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Halatang problemado daw at ang tangi daw nitong nasabi. Sinadya ko talagang pakawalan tong aso namin. Tahol kasi ng tahol sa gabi at baka mapatay pa ng asawa ko. Wika pa daw nito. Natahimik daw si Lolo noon at nagpaalam na lang na aalis, lalo at nakaramdam na raw talaga siya ng kaba ng mga oras na iyon. Hinayaan naman daw siya ni Mang Ador na umalis na rin agad. Ngunit nung sumunod na araw, nagulat na lang sila Lolo nang malaman ang balita na nagbigti daw si Mang Ador. Kinuha nito yung kanyang sariling buhay. Yung lolo ko lang daw yata sa buong baryo ang nakakaalam noon sa kung ano mang nangyari, kung bakit nagawa yon ni Mang Ador. Malamang ay hindi na raw nito kinaya ang nangyayari sa kanyang asawa. Nagulat man ang baryo nila. Agad rin daw ipinalibing ni Aling Brenda ang kanyang asawa. Parang normal naman daw kasi si Aling Brenda. Pero ang hindi daw alam ng karamihan, nag-iiba ang pagkatao nito pagsapit ng dilim. Nung nawala na raw si Mang Ador, doon na raw mas lumala. Ayon pa kay Lolo Sir Dan, dumalas raw yung pagpatay ng mga hayop na halata na talagang kinakain. May mga nagsasabi rin daw na nakita nila ang may gawa at parang nasaan yung tao naman daw, pero mabilis daw kung kumilos. Babae daw ayon sa mga nakasaksi. Kaya alam na talaga ni Lolo na si Aling Brenda yon, pero hindi daw talaga niya sinabi kahit kanino. Kahit kay Lola, lalo at hindi naman niya kayang patunayan. Sumasama na rin daw si Lolo noon sa paglilibot tuwing gabi para magbantay. 4 lang daw sila noon dahil ayaw namang sumama ng ibang kalalakihan. Isang gabi, nang maabutan daw talaga mismo nila Lolo ang aswang na iyon. Doon daw sa kakahuyan na malapit din sa bahay ni Aling Brenda. Nakita daw nila ang mga marka ng dugo na doon papasok sa medyo masukal na talagang parte. Yung tipong parang merong patay na katawan na hinila papasok doon, kaya nga merong dugo doon banda.
Sinundan lang daw nila ang dugo hanggang sa dalhin sila nun sa isang masukal na parte at naabutan talaga nila mismong kumakain ng hayop, yung aswang na kanilang hinahanap. Nung mailawan daw nila at magsigawan sila, kitang-kita daw nila yung nakakatakot na mukha nung nilalang. Nabalot na balot daw ng dugo ang bunganga, pati ang mga kamay. Nung makita daw nila yon, hindi inaasahang binaril daw agad yon ng isang kasamahan ni Lolo. 2 putok daw. 2 beses daw po yung tinamaan, pero agad yung tumakbo palayo. Ang bilis pa rin daw nung nagsuot sa kakahuyan na kahit may tama na, nagawa pa rin nung makawala sa paningin nila Lolo at makatakas. Nilibot na raw nila Lolo lahat ng posibleng pagtaguan nun pero wala talaga. Hindi pa raw talaga sinabi ni Lolo noon na baka si Aling Brenda na yon dahil nag-aalangan daw talaga siyang magsalita. Inabot na raw sila ng madaling araw pero wala silang nakita, kaya sumuko na raw sila sa paghanap. Nakiusap daw yung lolo ko noon sa kanyang mga kasama na wag na munang ipagsabi kahit kanino hanggat hindi pa nila nahuhuli. Ngunit kinabukasan daw po, kumalat ang balita na nakita daw ang bangkay ni Aling Brenda sa gitna ng gubat doon sa kabilang baryo. 2 tama raw ng baril yung ikinamatay nito. Doon na nga raw nagkaalaman. Alam na ng mga kasamahan ni Lolo na yung nabaril nilang aswang walang iba kundi si Aling Brenda. Talagang umabot na raw siya sa kabilang barangay dahil ayaw talaga nitong magpahuli. Yung pinagsisihan lang daw ni Lolo noon ay hindi man lang nila nakausap muna si Aling Brenda dahil agad nga itong binaril ng kanyang kasama. Maawain lang talaga si Lolo na kung siya nga yung masusunod, hindi pa talaga niya papatayin. Kaso hindi siya yung may hawak ng baril kaya wala siyang nagawa. Ang tanging nagawa lang daw ni Lolo noon ay pakiusapan ng kanyang mga kasama na wag nang magsalita patungkol doon at manahimik na lang. Inakala lang daw ng mga tao noon na baka napatay si Aling Brenda ng kung sino man doon sa kabilang barangay. Wala rin namang nagpursiging malaman yon dahil wala na ring pamilya si Aling Brenda doon sa baryo. Ito nga po yung kwento ni Lolo. Hindi po natin alam kung gaano ba talagang kabigat para sa ibang mga miyembro ng pamilya na malamang aswang ang kapamilya nila. Kaya siguro yung nagawa ni Mang Ador. Kaya wag po natin itong husgahan. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig. Paalam po. Magandang araw sa inyo ating narrator. At itago na lang po ninyo ako sa pangalang Alejandro. Ikukwento ko lang sa inyo itong naging karanasan ko ng mga panahong binata pa lamang ako. Ito rin po yung panahon na nagtungo ako sa Maynila upang makipagsapalaran. Dahil sa hirap ng buhay namin noon sa probinsya, naisipan kong maghanap ng trabaho sa Maynila. May mga kamag-anak rin po kasi kami doon. Kamag-anak po ng nanay ko na siyang tumutulong nga sa akin noon upang makapaghanap ng matatrabahuhan. Ayaw naman sana ng aking mga magulang, pero dahil dala nga rin ng matinding pangangailangan, ay wala na rin silang nagawa kung hindi yung pumayag na rin sa gusto kong makatulong sa kanila sa pamamagitan nga ng pagtatrabaho kahit malayo. Marami rin kasing mga gastusin noon, lalo na nga at nag-aaral pa yung mga kapatid ko. 1 linggo bago ko tuluyang umalis sa aming baryo upang pumunta ng Maynila, masinsinan pa akong kinausap ng aking mga magulang noon kung sigurado na nga ba ako sa aking desisyon. Tumango naman ako bilang tugon sa kanila at pinagsabihan silang wag na silang mag-alala. Gayong sisikapin ko ring maging maayos yung aking sitwasyon doon. Isa pa, sa isang tiyahin naman ni nanay ako pansamantalang mananatili habang naghanap ng trabaho. Kaya kahit papano
ay hindi na rin ako mahihirapan pang maghanap ng matutuluyan doon. Naging malimit naman yung pagpapaalala sa akin ni nanay at tatay na mag-iingat ako doon. Dagdag pa nila, mas lalong kailangan kong mag-ingat doon. Gayong maraming tao akong makakasalamuha na hindi ko naman kakilala. Hindi kasi tulad sa probinsya na kapag iisang baryo o karatig man ay talagang makakilala mo lang yung mga tao. Alam ko na nga kung anong ibig sabihin noon ng aking mga magulang. Dahil madalas rin nilang sabihin sa akin noon na ang aswang ay tao rin. Kaya't mahirap tukuyin kung aswang nga ba o normal na tao yung nakakasalamuha ko. Napasabi pa ako noon sa kanila na huwag na lamang yung alalahanin. Gayong hindi naman tulad ng probinsya yung Maynila na maraming mga aswang. Kung may dapat ka mang katakutan ay yung mga normal pang tao na talagang masasamang loob. Pero kahit na ganon, pinagsabihan pa rin nila akong dalawa na wag akong pakampante. At kahit saan daw ay posibleng merong aswang. At hindi lamang sa probinsya. Hindi na lamang ako nagsalita noon at minabuti ko na lang na makinig sa kanila. Nang dumating nga yung araw ng aking pag-alis sa aming probinsya, nakitaan ko nga ng lungkot yung mukha ng aking mga magulang. Pinalalahanan nila ako na talagang mag-ingat. Naagaran ko na lang ding tinanguan. Bago nga ako tuluyang umalis sa aming bahay, may binigay pa sa akin yung tatay ko noon. Maliit na bote yun na merong laman. Kaya't napatanong ako sa aking ama kung ano nga ba yun. Tinugunan naman niya ako na yung bote daw na yun ng langis ay ibinigay pa ng kanyang kaibigang manggagamot. Dagdag pa nito, magagamit ko raw yun habang nasa biyahe ako. Gayong pwede ko raw yung gawing gamot pang pahid kapag may naramdaman akong sakit o hindi maganda sa aking katawan. Inakala kong yun lang yung sasabihin nito, pero meron siyang idinagdag na bisa ng naturang langis. Ayon pa kay tatay, makakatulong daw yun sa akin na matukoy kung may aswang ba sa aking paligid. O kaya ay kung aswang nga yung aking mga nakakasalamuha. Wag ko lamang daw iwawala yon at nang hindi rin ako mapahamak sa aking paglalakbay. Nagpasalamat naman ako sa aking ama noon at inilagay na lamang sa aking bulsa yung naturang bote at tuluyan na rin akong umalis noon sa bahay. Nagsimula nga yung aking pagbiyahe noon. Kahit malungkot, ay hindi ko na lamang inisip pa yung aking nararamdaman. Dahil mas naisip kong makakatulong ako sa aking mga magulang. Habang nasa biyahe nga noon, hindi ko maiwasan yung makaidlip. Naging maayos naman yung pagbiyahe noon hanggang sa makarating na nga ako sa daungan ng barko. Nasasakyan ko patungong Maynila. Nung naroroon na nga ako, hindi ko alam pero bigla akong kinabahan nang makitang maraming tao roon. Pero kahit na ganon, nanatili lang akong kalmado at nagpatuloy sa aking kagustuhan na makapunta ng Maynila. Nang nakasakay na nga ako ng barko, napakapa ako sa aking bulsa ng aking pantalon. Gayong may nararamdaman akong tila umiinit doon. Naghanap pa nga ako ng mapupwestuhan noon upang makaupo. Kinabahan rin agad ako nang maalala ko yung bote ng langis na ibinigay sa akin ni tatay. Kinuha ko naman ito upang tignan kung ano nga bang nangyayari. At nang makuha ko na nga sa aking bulsa yung bote na iyon, nanlaki yung aking mga mata nang makitang kumukulo yun. Nagpalingalinga ako sa paligid noon upang tignan yung mga tao. Hindi ko akalaing magiging tama nga yung aking ama na hindi nga lang sa mga probinsya uso yung mga aswang. Dahil doon, nagmatsyag na lamang ako sa paligid. Lalo na't hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nawawala yung pagkulo ng naturang langis. Hindi ko rin maiwasan yung magpalingalinga sa paligid at isa-isang tignan yung mga taong nakapalibot sa akin. Hanggang sa hindi ko inaasahan noon ay meron akong napansin na isang matandang lalaking nakaupo at nakatingin sa aking gawi. Matalim yung titig nito sa akin na animoy galit. Napaiwas ako noon ng tingin
sa takot na baka aswang nga ito at kung ano pa yung gawin. Nanatili na lamang ako noon sa aking pwesto at nagkunwaring may ginagawa dahil ramdam ko na nakatingin pa rin sa akin yung matandang lalaking yon, kaya't ganoon na lang din yung kabang aking nararamdaman. Naging kampante lang ako noong kumalma nga yung pagkulo ng langis sa bote. Inilinga ko kaagad yung aking tingin at napansing wala na sa kinauupuan nito yung matandang lalaki. Naging maingat na lamang ako noon dahil hindi ko alam kung ano yung pwedeng gawin noon kung sakaling tama nga ako ng kutob na ito nga yung aswang at ito yung dahilan kung bakit kumukulo yung langis sa bote na aking dala. Dahil hindi ko alam kung ilang araw o oras noon yung magiging biyahe ko patungong Maynila, hindi nga ako noon mapakali. Halos minu-minuto ay napapamasid ako sa paligid, lalo na sa bote ng langis na aking dala. Kapag kumukulo yun ay hinahanap ko rin agad yung matandang lalaki gayong batid ko na malapit lang din yung aswang sa akin. Pero hindi ko naman yun nakikita. Hindi ko na alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Ang hinala ko rin noon ay hindi lamang ito yung aswang na lulan ng barkong aking sinasakyan. Kaya't minabuti kong maging alerto sa posibleng mangyari. Nang gumabi na nga noon, hindi ako halos makatulog. Nagigising ako noon kaagad kapag may naulinigan akong mga ingay sa paligid. Pag ganoon nga yung nangyayari, kaagad akong napapatingin sa langis. Kapag naman hindi ito kumukulo, ay napapabuntong hininga na lamang ako noon at bumabalik sa aking pagidlip. Hanggang nakatulog naman ako noon. Subalit na alimpungatan ako nang may maramdaman akong nakahawak sa aking braso. Nang maimulat ko nga yung aking mga mata, tumambad sa akin yung matandang lalaki. Ganoon na lang yung takot ko. Kaya't napabalikwas nga ako noon sa aking pagkakahiga. Kinuha ko rin noon yung bote ng langis at tinitigan kong kumukulo. At nagtaka ko noon gayong hindi man lang yun kumukulo o kung anumang indikasyon na aswa nga yung matandang lalaking aking kaharap. Nakita nun yung pagtataka sa aking mukha. Kaya't agaran itong nagwikang hindi siya aswang. Dahil doon, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko na tanungin kung bakit ganoon na lang ito makatitig sa akin. Ipinaliwanag ko rin na dahil nga sa pamamaraan ng pagtitig niyang yon, ay iniisip ko na siya nga yung aswang na malapit. Kaya't kumukulo yung langis na bigay ng aking ama. Napabuntong hininga naman yung matandang lalaking to. Bago nga siya nagpakilala sa akin na siya raw si Mang Tibor. Isa raw siyang manggagamot na mula sa probinsya at may pupuntahan daw siyang gagamutin niya sa Maynila. Sinabi niya rin kung bakit ganoon niya ako titigan. Gayong nakikita raw niya kung tinititigan yung bote na sawari nga niya ay langis. Tama nga siya ng hinala nang mapatingin ako sa kanya at naisip nga niyang inakala kong aswang siya. Akala ko yun lang din talaga yung dahilan nito. Pero may sinabi siyang nagpatindig ng balahibo sa aking katawan. Ayon sa matandang lalaki, malapit daw sa pwesto ko ng mga sandaling yon ang mga aswang. Nanlaki pa nga yung mga mata ko dahil sa aking narinig na mga aswang yung kanyang sinabi na ang ibig sabihin ay hindi lamang isa. Dahil natahimik ako noon, sinabihan ako ng matanda na sumama sa kanya. Gayong ituturo daw niya sa akin kung sino nga ba yung kanyang mga tinutukoy. Sumama nga ako noon. Nagtungo kami sa isang bahagi ng barko kung saan may dalawang tao na tila nagmamatsyag sa paligid. Sa wari ko ay mag-asawa yung mga yon. Silang dalawa yung nasa bahaging yon, kaya't malakas rin yung naging kutob ko na yun na nga yung tinutukoy ni Mang Tibor ng mga aswang. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko noon dahil sinabi na nga niya na yung dalawang yon ay mga aswang nakasabay namin sa barko. Sa hindi naman inaasahan ni Mang Tibor ay nakita nga namin yung dalawa na tila balisa. Naging panay yung pagpalingalinga ng mga ito at animoy tinitignan kung may tao ba sa paligid. Kinabahan naman ako noon at marahil ay napansin yon ni Mang Tibor. Kaya't pinagsabihan nga nito ako. Ayon pa sa kanya, wala akong dapat ipag-alala
gayong hindi magagawa ng mga aswang na yon yung kanilang plano. Dagdag pa nito, mahihirapan din daw yung mga yon kung sakaling may gagawin sila. Gayong nasa dagat nga kami at ayaw ng mga nilalang na yon yung dagat dahil nga tulad ng asin ay mahapdi rin daw ito sa kanilang balat kapag nasaan yung aswang sila. Namangha rin ako noon nung sabihin ni Mang Tibor na nakakaya rin ng mga nilalang na yon na kontrolin yung kanilang pagiging aswang. Lalo na kung matagal na nga sa kanila yung sumpa ng pagiging ganoon. Kung ibabase nga namin sa edad ng mag-asawa, marahil matagal na rin silang namumuhay bilang mga aswang. Kahit papano ay nakampante ako noon. Lalo nga at alam ko na kung sino nga yung aswang. Dagdag pa roon, may kasama na rin akong manggagamot na marami ring alam tungkol sa mga ganong nilalang. Nagkwentuhan na lamang kami noon ni Mang Tibor tungkol sa mga bagay-bagay. Naging mapagmatsyag rin naman kami sa aming paligid at mas piniling hindi na lang muna matulog. Marami nga kaming napagkwentuhan ni Mang Tibor noon hanggang sa nakarating na nga ako noon sa Maynila. Pero bago nga kami tuluyang magkahiwalay ni Mang Tibor ng landas, may nangyari pang hindi maganda sa pagitan namin at sa mag-asawang aswang. Nang pababa na kasi ng barko, nakasabay namin yung mga ito. Hindi sinasadyang masagi ni Mang Tibor yung lalaking yon, kaya't nagalit nga ito. Napahinto ito nang siguro ay maramdamang may kakaiba kay Mang Tibor, kaya't nagkatitigan nga silang dalawa. Hindi naman nakatagal sa pagtitig yung lalaki at napaiwas nga ito ng tingin. Bago sila umalis ng kanyang asawa, may sinabi pa ito kay Mang Tibor, pati na rin sa akin. Ayon dito, alam niyang alam namin kung ano nga silang mag-asawa. Gayong ramdam daw nila yon. Binantaan pa nila kami noon na sana'y wag raw mag-cruise yung aming mga landas. Dahil hindi na raw nila kami hahayaan kung sakali man at makikita raw namin kung ano yung kaya niyang gawin. Pagkatapos niyang sabihin yon, dali-dali nang naglakad palayo noon yung mga ito at hindi na lumingon pa sa amin. Napatawa na lang si Mang Tibor noon at narinig rin po nila yon. Talagang hindi natakot yung matanda. Nang wala na nga yung dalawang yon, nagwika si Mang Tibor na wag ko na raw isipin yung sinabi ng lalaking yon. Nakangisi pa nga raw ito gayong tila naghahamon daw yon. Gayong parang hindi naman niya alam kung ano yung kayang gawin ni Mang Tibor sa kanya. Kayang-kaya raw siyang patayin ng matanda kung gustuhin ito. Bago naman kami magkahiwalay ni Mang Tibor noon, meron pa nga itong ibinigay na kwintas na ayon sa kanya ay isuot ko raw upang magsilbing proteksyon ko laban sa mga masasamang elemento. Tinanggap ko naman po yon at nagpasalamat sa matanda. At pagkatapos nun ay naghiwalay na nga kaming dalawa gayong iba nga yung landas na kanyang pupuntahan sa aking pupuntahan. Dumiretso naman ako noon sa bahay ng aking tiyahin kung saan nga pansamantalang titira. Sa kabutihang palad naman ay nakarating ako ng ligtas sa kanila. Hanap rin ako agad ng trabaho noon sa Maynila, pero lagi ko pa ring suot yung kwintas na ibinigay ni Mang Tibor. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos naman po yung buhay ko at ng aking pamilya. Kahit papano ay nakaraos naman po kami. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat po. Taong 1997 sa probinsya namin, sa North Cotabato. 15 taong gulang ako noon nang mangyari ito. Nakaranas na ba kayong makipag-usap sa hindi nyo naman kakilala? Na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang ang gaan ng loob mo dito, na hindi mo na napansin na meron itong ibang binabalak. Yung tipong parang may kung ano itong ginawa, kaya madali nitong nakuha ang iyong loob. Nakaranas na rin ba kayong makakita ng aswang? O di kaya naman ay atakihin ito? Malamang karamihan dito naniniwala naman sa mga aswang pero hindi pa nakakita. Naitanong ko ang mga ito dahil tungkol dito yung aking ikukwento. Sa pamilya namin, 3 lang kaming magkakapatid.
Ako yung pangalawa at ang nag-iisang lalaki. Tawagin natin si ate sa pangalang Ate May at tawagin naman natin ang bunso namin sa pangalang Jane. Ako naman tawagin nyo na lang na Kaloy. Kung tama ang pagkakaalala ko, araw siguro yon ng Sabado o baka Linggo. Dahil walang pasok noon, kaya nasa bahay kami ni Bunso. Yung ate ko naman ay nakapagtapos na rin po noon sa pag-aaral pero nabuntis po ito. Sinabi ko na po agad. Doon po kasi nagsimula yung lahat. Kung hindi buntis yung ate ko ng panahon na ito, baka hindi nangyari ang mga bagay na nangyari. Baka magtaka po pala kayo. Medyo malayo po yung mga agwat ng edad naming magkakapatid. Yung mga magulang po namin, wala talaga sa bahay madalas dahil meron silang pwesto sa public market doon sa bayan. Nagbebenta sila ng karne doon. At yun po yung bumubuhay at nagpapaaral sa amin ng mga panahon na iyon. Madalas po gabi na talaga sila kung makauwi. Kaya kami-kami lang din. Medyo malaki na po yung tiyan ng ate ko noon. Kaya bilin sa amin lagi ni nanay na wag na muna kaming masyadong umalis ng bahay. At baka merong kailangan si ate at wala itong makatulong. Malalayo po kasi yung mga agwat ng bahay dito. Abot tanaw lang din namin ang ibang mga bahay pero malayo talaga ang agwat. Ang ginagawa po namin noon, nakikinig lang kami ng radyo at syempre, ginagawa rin namin yung mga gawaing bahay. Lalo na po ako dahil ako po yung medyo marami-raming obligasyon noon. Naghahanap ng kahoy panggatong, sisibakin yon, pakakainin ng mga baboy at manok, mag-iigib ng tubig, mga ganun po. Tanghali po noon nung magpaalam akong iigib ng tubig. Nagluluto na ng pangtanghalian si ate noon. Nung nandoon ako sa pinag-iigiban namin, meron po akong nakausap doon na isang lalaki. Bumibili daw siya ng mga kalakal gaya ng bote at bakal. Yun yung unang pagkakataon noon na nakita ko doon ang lalaking yon. Nagpakilala po ito bilang Mang Manuel. Natuwa ako noon dahil nung tinanong ko po ito kung bumibili ba siya ng mga bote ng tanduay, ay bumibili daw. Medyo marami naman kasing naipong bote ng tanduay sa likod ng bahay namin noon dahil umiinom din talaga ang tatay ko. Halos gabi-gabi po yon. Bago siya matulog, umiinom po muna ito. Tinuro ko lang kay Mang Manuel noon kung saan banda yung bahay namin dahil medyo may kalayuan niya. Dadaan naman daw siya doon, kaya nakapag-usap na po kami na sa kanya ko nga ibibenta ang mga bote. Pagkatapos po noon, umuwi naman po ako dala-dala ang tubig na inigib ko. Bandang hapon na po ng mga 3:00. Meron pong sumisigaw sa labas ng bahay namin. Nakaupo ako sa may bintana banda noon. Kaya pagsilip ko, nakita ko na si Mang Manuel na pala. Kaya agad akong lumabas at pinakita ko sa kanya yung mga bote na balak kong ang ibenta. Binilang po niya yon at nilagay po sa sako tapos binayaran na po niya ako agad. Tuwang-tuwa naman ako syempre. Pero biglang humingi ng tubig si Mang Manuel dahil uhaw na raw siya. Pinapasok ko naman muna ito dahil mabait naman ito. Nandoon po yung ate ko noon sa sala. Nakikinig nga po ng radyo. Yung bunso ko namang kapatid ay natutulog po noon sa kwarto. Ngumiti pa nga po yung ate ko sa kanya at pinaupo po ito sa upuan. Pagbalik ko po dala-dala ang tubig. Agad ko po talagang napansin yung malagkit na mga tingin ni Mang Manuel sa ate ko. Pero hindi po ito sa mukha nakatingin, kundi sa tiyan po mismo ng ate ko. Kahit nung malapit na po ako sa kanya, nandun pa rin talaga nakatingin ang kanyang mata habang sinusuklay lang ni ate ang kanyang buhok.
Nga pala, yung nakabuntis po sa ate ko, hindi po ito pinanagutan. Nung nasa harap na nga po talaga ako ni Mang Manuel, nagtaka nga po ako nung mapansin ko po yung laway nito sa mga labi niya. Parang konti na lang at tutulo na po talaga yon. Mang Manuel, heto po yung tubig oh. Sa lugar lang po sana yung mata. Baka mapagkamalan po kayong kung ano dahil sa ginagawa ninyo. Sabi ko po noon, lalo at ako po yung tipo na patay mali siya lang sa una. Pero kapag napansin ko po na parang may mali na talaga, siguradong hindi ako mag-aatubili na prangkahin ka. Napatayo po bigla si Mang Manuel noon at agad nga pong kinuha ang baso. Ikaw naman iho, buntis din kasi yung asawa ko kaya natutuwa ako nang makita ko yung ate mo. Medyo mahina lang po nitong sabi para hindi po marinig ni ate. Lalo at nasa tabi lang din po nito yung radyo na medyo may kalakasan rin nga po. 15 pa lang po ako noon. Kaya medyo naawa naman po ako sa kanya nung nagpaliwanag na po ito. Pagkatapos po nun, lumabas po ito agad. Pero nung nakiusap po ito, naiiwan daw muna niya yung isang sako na puno ng bote dahil mahirap daw magbuhat. Hindi talaga ako nakatanggi. Ang tanging nagawa ko lang po noon ay sabihin na sa labas na lang ng bakod, iwan yung sako. Para kapag bumalik na po ito, kahit hindi na po siya magpaalam kapag kukunin niya. Dahil nasa labas naman po yun ng bakod. Sumang-ayon naman po si Mang Manuel noon at umalis na nga po ito. Parang ang bait naman po kasi talagang tao ni Mang Manuel. O baka yun lang po yung aking naramdaman sa kanya noon. Lalo at nakakaawa po talaga itong tignan at medyo may edad na rin. Tinulungan ko pa nga po itong buhatin yung sako at nilagay po doon sa may labas po ng bakod. Mag-iikot lang daw muna ito doon sa iba pang parte ng baryo at baka meron pa siyang makuha. Pagpasok ko po sa loob, sinabi ko agad kay ate ang mga napansin ko. At nagduda rin talaga si ate. Ang sabi lang po ni ate noon ay isara lang daw namin yung bahay pati yung gate sa bakod. Nagawa lang nga po sa kawayan. Kaya yun nga po yung ginawa ko. Mabilis lang pong lumipas yung oras. At hindi na po namin naisip pa ang tungkol kay Mang Manuel kaya nakaidlip nga rin po ako noon. Pagkagising ko po medyo madilim na. Mga lagpas 6:00 na po ng gabi. Ininit ko lang yung ulam namin at naghapunan na kami. Madalas hindi talaga namin inaantay sila nanay sa hapunan. Dahil hindi rin namin alam kung anong oras po sila makakauwi. Depende na lang din talaga kung mauubos agad yung kanilang paninda at kung may masasakyan ba sila agad pa uwi. Nung naghahapunan na po kami, naalala ko bigla si Mang Manuel at yung naiwan itong sako doon sa may labas ng bakod. Kaya ang ginawa ko, sinilip ko lang sa may bintana at nakita kong nandun pa rin yung sako. Sinabi ko po yun kay ate. At ang sabi ni ate, baka babalikan na lang daw ni Mang Manuel kinabukasan dahil gumabi na nga po at lahat pero hindi pa niya kinukuha doon. Nung natapos na po kaming maghapunan, ako po yung nakatoka sa paghuhugas po ng pinggan ng gabing yon. Kaya abala nga po ako noon. Habang naghuhugas po ako ng pinggan, bigla pong pumunta doon sa may kusina ang aking bunsong kapatid. Dahil parang may narinig daw siyang ingay doon sa labas. Kinabahan ako agad noon. Dahil yung bahay namin hindi naman po yung tipong mahirap pasukin. Dahil gawa lang nga po yun sa kawayan at pawid. Kahit yung dingding po ng bahay namin, sa ibang parte po, pawid lang po. Bale, inipit lang po ng kawayan yung mga pawid. Hindi naman po kasi kami makapagpagawa ng bahay na bato dahil hindi naman po amin yung lupa. Tumigil na ako agad sa ginagawa ko noon at sinilip ko po muna doon sa may kusina. At baka meron nga pong kung ano doon pero wala naman po akong nakita. Ngunit nagulat na lang po ako noon
Nang bigla pong napatakbo si ate at ang bunso kong kapatid, pabalik po doon sa may kusina. Dahil may kumakalampag daw po doon sa dingding ng kwarto ni ate. Siyempre bilang lalaki po sa bahay, kahit medyo alanganin pa po yung aking edad, pinilit ko pong maging matapang noon, Sir Dan. Tumakbo po ako doon at binuksan ko po yung bintana sabay sumilip. Sumigaw pa nga po ako noon na wala namang kung ano doon. Pero yung pagsigaw ko po na iyon, agad rin nga pong sinundan ng sigaw mula sa mga kapatid ko. Kaya agad po akong napatakbo pabalik po doon sa may kusina. At hindi ko po inaasahan ang maaabutan ko doon. Nakaupo na po si ate noon sa sahig habang may nakahawak po sa kanyang ulo na parang hinila po siya mula sa dingding. Kitang-kita ko po yung mabalahibong kamay eh. Pawid lang din po yung dingding doon banda. At mataas po yung tambak na lupa doon sa labas. Kaya kapag nakatayo ka po doon, mas mataas ka po talaga kaysa sa loob. Kaya ulo po agad ng ate ko yung nahila nito. Dahil nga po sa pagkataranta ko at nakakatakot talaga yung itsura ng kamay, mabilisan ko lang nga pong nadampot yung itak ni tatay na nakasanda lang po doon banda at tinaga ko po yung kamay na humihila kay ate. Nanginginig po yung kamay ko noon kaya hindi ko na alam kung malakas nga ba yung pagkakataga ko. Basta tinaga ko lang po ng tinaga. Nung nabitawan na po nito si ate, tinusok ko rin po yung dingding. Nang makailang ulit gamit po yung itak. Doon ko na po napansin na meron pong mga dugong tumatalsik doon po sa itak. Sigaw po ng sigaw noon ng tulong si ate. Hawak-hawak pa nga po ni ate yung kanyang tiyan noon. Kaya labis po talaga yung takot na naramdaman ko. At baka duguin nga po ito. Ilang sandali pa, nakarinig na nga po kami ng boses mula po sa mga kababaryo namin. Napadaan lang daw po silang mag-asawa at narinig daw nila ang mga sigawan. Yung babae po doon sa mag-asawa ay ninang po ng bunso kong kapatid. Kaya napatakbo po sila agad doon. Nung tinignan po nila sa labas, wala na pong kahit ano doon. Pero meron daw mga bakas ng paa. Ilang sandali lang po ay dumating na rin po yung mga magulang namin. Naawa po ako noon kay ate dahil meron nga pong isang kumpol ng buhok na natanggal po sa kanyang ulo. Ang lakas daw po kasi ng pagkakahila. Galit na galit po yung tatay ko noon. Pero nakiusap po ito sa dalawa naming kababaryo na wag nang ipagkalat pa yon dahil mas lalo lang raw na magugulo ang pamilya namin. Lumipas po yung ilang araw noon, pero yung sako po na merong lamang bote na iniwan ni Mang Manuel, hindi na po nito binalikan pa. Kaya mas lalo pong lumakas yung duda namin na siya nga po yung aswang na umatake. Bakit mo nga naman hindi babalikan kung wala ka namang ginawang masama? Hanggang sa tinabas po ni tatay ang mga damo sa likod ng bahay namin. At meron po kaming nakitang tsinelas doon. Nung makita ko po yon, agad ko pong naalala si Mang Manuel dahil sa kulay po ng tsinelas at yung alambre pong nakalagay doon. Hindi ako pwedeng magkamali na ganon rin po yung nakita kong suot ni Mang Manuel. Pero syempre, hindi na po bumalik pa doon si Mang Manuel. Akala ko pa naman mabuting tao ito. Pero nagkakamali pala ako doon. Hanggang dito na lang din po siguro itong kwento ko na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.